lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitunggatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tondo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng uyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pampang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Engineer Fred. Si Engineer Fred po ang kasama natin, siyempre, ngayong araw na ito, dito po sa technical side at siyempre sa ating operation, sa news and operation, kasama po natin si Jean Cruz. Ayan, si Señorita Jean Cruz. Isang tisayan, mistisa. Sa lahat ng Cruz, yan ang tisayan, no? Hindi. Dapat ang mga, alam mo, Jean, dapat kayo manggike dahil Cruz. Ang mga Cruz dapat kayo manggi. Pero hindi. Tatay ko yan eh. Ay, ano? Ano mo yan? Ano mo yan? Tatay ko yan eh. Yes, si Jean Cruz. Matagin tatay. Babae yan eh. Babae yan. Bueno, samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa pangalan pa rin po ni Karen Jose, siyempre po, maghahatid kami pa rin minsan pa ngayong araw na ito ng, anong araw, Fred? Martes, ayan. 26 na po ng buwan ng Marso, mainit na, painit na, Fred? Medyo maliligo ka na ngayon, ano? Wala ka na ba ipaliligo dahil hanggang ngayon patabo-tabo pa rin kami. Pero may pangako na na baka sakali maayos-ayos na rin po ang tubig natin at aminado po kasi ang Manila Water na hindi nga lang po 24 oras ang magiging serbisyo nila ng tubig sa kanilang nasasakupan. Pero aminado po sila na medyo at least maaari pong magkaroon ng medyo hindi na tayo magtatabo-tabo. Pero hanggang ngayon, tabo-tabo muna pa rin tayo, no? Ha? Patabo-tabo. Alam niyo to si Engineer Cruz. Si Engineer Cruz. Si Señorita Cruz, hindi ko alam kung nagtatabo-tabo. Patabo-tabo ka ba, Jean? Patabo-tabo rin po. Ayan, isipin yung buhay namin, ha? Patabo-tabo. Ito naman si Engineer Fred, pawisik-wisik lang. Kaya kita niyo naman ang tsura niya, no? Pawisik-wisik lang. Okay. Samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30, senyora, ha? At siyempre, gaya ng nabanggit namin sa inyo, rumerepek yung mga issue tayo, rumerepek yung mga report ng ating mga bubo ng reportorial team ng DWIZ. Si Senyor Pacheco po, sa pangalan ni Karen Jose, ang magiging kaboka-boka po ninyo dito sa palatuntunang Doble Banda 2019. Ayan. At marami na po nakatune in ng mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng digdig. At siyempre, habang kayo ay nandyan, pakuyakoy-yakoy, nakatutok, nanonood sa inyong Facebook, ito po ang gusto namin sabihin sa inyo na ang pinaplano po ata, marami po mga proposal ang ating mga matitinding mga senador, mga congressman na lahat siyempre kailangan magpakitang gilas lahat ito Ayan, si Senadora Risa Ontiveros, sabi niya, ayoko ng sorry. Ayan, ayaw ng sorry. Kailangan dito dun sa pagdinig na ginawa nila kahapon at kanina. Sabi niya, kailangan hindi dapat makontento ang publiko sa pagingin nyo lang ng paumanin sa kanilang na inyong tungkulin na suplayan ng tubig ang mamamayan.
Ayan ang sabi ni Senadora Ontiveros, ha. Hindi dapat, kundi dapat sabi ni Senadora, dapat pagbayarin. Bila nyo, pinagbabayad kayo ngayon, ha. Yung Manila Water na yan, para sa lahat ng mga nalagay sa alanganin. At perwisyong ginawa ninyo, na kung saan ay pagtabo-tabo lang kami, at pawisik-wisik, at papila-pila balde kami rito. Ang hirap ata magpila-pila balde sa gitna ng init ng araw. O nga naman, ano. Tama ba, Jean? Ang hirap nun, ano? Buti hindi ka nangitim. Jean, hindi ka nangitim sa pagpila balde? Ang hirap nga yan, ha? Nag-aaway-aaway pa, senyora. Isipin nyo yan, yung perwisyo na nangyari na yan. Kaya sabi ng iba, dapat hindi pagbayarin ng Manila Water ng 1 buwan. Kanya-kanya ng mga mungkahi, ha? Iba-ibang mga proposal na yan, ha? Na sana, ano kaya magkakatotoo rito? Ito kaya mga palabas lang? Ito ay puro daldal lang? Magkakaroon kaya ng katotohanan ito? O medyo pinalalamig lang natin ito? Sana, mga forma yung ito, totoo, ha? Na may mangyayari. Baka puro forma lang po ito nakikita namin dahil eleksyon ho ngayon, kanya-kanya kayong pormahan. Ito, tinan nyo, ha? Iba-iba ang mga pumuporma, Sabagay, hindi ko kakandidato si Ontiveros, pero sabi niya, hindi kami papayag sa sorry-sorry nyo lang. Ayan. Yan ang sabi niya. O yung isa pa, ang mga tumatakbo. Kailangan magpakita. Ito. Tumatakbo ba ito si Chairperson? Ito po si, yung House Committee on Metro Manila Development Authority Chairperson Winston Castelo. Ang Manila Water ay dapat daw magbayad ng danyos. Yun naman ang sabi ni Congresswoman, ha? Congressman ba to? Congressman. Kala ko Congresswoman, si Winston Castelo, sabi po niya, dapat magbayad ng danyos. Congressman po ito, ha? Nang bawasan ang sinisingil. Magbayad ng danyos o bawasan ang sinisingil sa kanilang mga customer sa mga naperwisyo nang mawalan po ng supply ng tubig. Yan naman po ang kanyang, Yan naman ang mungkahi niya. At sabi kasi ni Castelo na kung saan po pinamumunuan niya yung kanyang komite ay humingi yata ng tawad at inako ng Manila Water ang responsibilidad. Hindi sapat yan, sabi daw ni Castelo. Kanya-kanya pormahan talaga, ha? Ganyan talaga Sana naman po, yung nakikita namin sa telebisyon, ay naririnig po namin mga salita ninyo, ay totoo po na may mangyayari. Baka pormahan lang ho yan, ha? Baka mamaya, hagurin lang kayo. Nakangangalang kami ito na umaasa kami na magandang pakinggan yung mga sinasabi nyo na nabawasan ang sinisingil at kung maaari magkaroon ng kanya-kanyang ito pa, ito namang MWSS. Medyo maganda rin pakinggan yung kanilang mungkahi, ha? Ano naman ang mungkahi ng MWSS? Sabi ng MWSS naman daw, may kinakailangan dapat hindi pagbayarin, ito po sabi ni Administrator, ha? Hindi dapat pagbayarin ng Manila Water ng 1 buwan ang kanilang mga customer. Isipin mo yan? Yan naman ang MWSS, ha? Niluluko nyo ba kami, MWSS? Parang kala mo, hindi kayo kasapakat dyan, ha? Parang wala kayong role dyan, dapat nga, sibaking kayo pare-pareho dyan. Saan ba naggagaling yung tubig ng Manila Water? Di ho ba sa inyo? Kayong mga taga-MWSS? Pati kami pinagluluko ninyo. Huwag nyo na nga kami ululin. Kaya tama ho yung sa inyo. MWSS o kaya yung mga Manila Water Executive, pagbibitiwin nyo sa trabaho yan. Sabi nga ni Senator Po, dapat magkaroon daw ng reorganization yung MWSS. Dahil ang karamihan ho pala na nandyan lang, ang MWSS, karamihan pala mga tao dyan, mga executive job, puro mga lawyer. Anong gagawin ng lawyer sa tubig? Ha? Meron bang, yan? Puro demandahan? Ang kailangan natin dyan, mga technical man, di ba? Tama yung sinabi ni tinan nyo, may magagawa ba sila dun sa problema sa tubig? Nung mga legal aspect ninyo? Legalidad lang ho yan May legal ba doon sa daloy ng tubig? Wala. Dapat to technical person ho nandun. Technical executive ang nandun. Tama si Senator po dyan, ha? Ako agree ako doon, ha? Kung nakikita po niya na lahat daw pala nakaupo dyan ay puro legal. Bakit? Bakit legal ang pinaupo nyo dyan? Para pag-usapan lahat kung paano nyo hihokus-pokus yung mga pakikipag-usapan nyo sa mga concessioners? Ganun ho ba yon? Kung paano kayo kikita yan? Na wala kami nalalaman?
dahil legal eh. Wala nga kaming alam sa legal eh. Ayan. Lahat yan, ginawa nyo puro legal. Pero pagdating sa serbisyo, nakalimutan nyo, hindi yung legal ang tubig. Ang tubig ay kailangan natin serbisyo. Wala hong legalidad kami dyan na nalalaman. Ngayon, may legalidad kami. Bayaran nyo kami. Magbayad kayo ng perwisyong ginawa nyo sa amin. Lalo na kung magsalita ng MWSS, kalaan mo naman, administrator. Ang ganda ng mungkahi mo. Pero dapat magdusa ka rin dito. Para ang nangyayari, tinuturo mo Manila Water bakit? Mangyayari ba sa Manila Water yan kung wala kayong kapabayaan dyan? Di ba? Saan ba nanggaling ang source ng tubig ng Manila Water? Concessionaire lang yan. Kayo yan Kayo ang source yan Di ba? Kayo nag-assign dyan Pambira, huwag niyo sabihin wala kayong alam dyan. Pati naman kami, pinaiikot ninyo. Maniwala ka Ayan. dyan. Balikan natin muna. Si Jill Resontok at may report po ata sa Kongreso. Tingnan natin yung bulahan dyan sa WIZ Patrol! Alamin naman natin, baka nagkakabulahan pa rin ata. Medyo hindi na namin naman kung anong bulahan meron daw dyan sa Kongreso. Jill Resontok? Jill? Naglulukuhan na lang daw ba tayo dyan tungkol sa budget? Oo. Wala na. Fed up na Senado Na hindi na raw nila maintindihan kung ano raw talaga gusto mangyari ng Kongreso Ano ba talaga? Pinakabago, senyor, ngayong araw, sabi ni matutuloy na ba? Lilitaw na ba ang budget natin o wala pa? Papatawag daw niya yung mga congressmen tsaka sa pangunguna ng kanyang negotiator, si Ronnie Zamora, ngayong araw. Para nga bumuo ng bagong bersyon ng... may bagong bersyon na naman. Ilang bersyon na ba tayo dyan? Nagkakalukuhan na raw yung meeting na yon, hindi sinasabi sa media kung saan lugar, anong oras, pero ngayon daw araw, sabi ni Arroyo. Yung pagpupulong, ito matapos na rin ang kanyang pagpapahayag na wala raw katotohanan yung sinasabi ni Senator Pantino Lacson na withdraw na ng Congress yung sinumite kay Senate President Soto na House version ng budget bill sa 2019. Wala raw ganon na nangyayari ayon sa Speaker of the House. Ang nangyayari daw ay pinag-aaralan nila yung proposed new version, quote-unquote, na pagmimitingan ngayong araw na to na hindi sasabi, hindi disclose yung place at yung oras. At sa ganon ay makagawa ng parang sa usapin ng budget. Sinabi rin ng Speaker na paninindigan daw ng House leadership na no lump sum ang proposed 2019 budget dahil ito raw ay unconstitutional. As nasabi ng Speaker na ito raw pagigiitan nila sa kapulungan ng Senado. At dahil ang lump sum daw ay paglabag sa ligang batas at salungat din doon sa Supreme Court decision sa PDAP pork barrel nung nakaraang mga taon. At kanya rin binabanggit dito na kapag daw nakasumite na sila ng sinasabing budget ng House version at ibibigin lang itong kay Senate President Soto, kapag ito hindi napirmahan ni Soto, ay ang mangyayari nito ay walang magaganap na walang magagawang papeles sa ibibigay kay Pangulong Duterte para mapirmahan bilang para maging ganap na batas na yung 2019 proposed budget ng Duterte administration. Pero umaasa pa rin yung Speaker na sana raw ay magkaroon ng pagkakasunduan yung dalawang kapulungan sa issue ng budget. Pero ang ilalaban daw nila dito yung walang lump sum dahil ito yung paglabag sa ligang batas. So, yun yung bago. Ano inaasahan natin? May bago na naman bago ulit Okay. May pagpupulong, senyor, hindi sabi ko saan yung mga oras ito, sabi niya. Kasi sinasabi na ng Senado, hindi na raw na, hilong-hilo na raw sila. Ano raw ba talaga? Ano na raw ba, Kuya Eddie? Paano raw ba matatapos na yung problema na yan natin sa budget? Ang bago ni Lacson kanina, sabi niya, nakausap na rin niya siya. Para din kayong para din kayong MWSS, tsaka Manila Water, at tsaka Maynila, turuan. Turuan. Mga ganun, Pero yung budget di pa rin tapos. At nag-aantay pa rin si Pangulong Duterte kung kailan magkakaroon reconciliation ng dalawang kapulungan sa mga figures at disagreement nila sa budget. Ang pinagtatalunan lang dito yung proyekto, ng halaga ng proyekto at yung lump sa mga ito. O kung ito ba uri ng pork barrel na salungat sa Supreme Court decision. Doon na naman nagtatalo Hanggang ngayon, hindi pa rin magkaintindihan dyan, Hindi magkaintindihan Kung sino ba nagagawa ng proyekto, inagaw ba ng senator yung mga project ng congressman na ni-rechannel sa kanilang budget. Yun. Ang bintang naman,
Sasabi naman ng mga senator, baka daw kinuha naman daw ng Congress yung mga proyekto ng mga Congress at senator na sa proposal 2019 budget. So doon nagkakaroon ng problema at kailangan yung disagreement sa figures tsaka yung projects, dapat matapos yun para mapirmahan na ni Pangulong Duterte yung enrolled bill sa 2019 na budget. So yan, maya siguro kung may feedback kung saan nangyayari yung meeting niya, kung meron man nangyayari, at ano yung magiging consensus ng leadership kung anong gagawin nila doon sa budget, 2019 budget, House version na sinumite. Kaya ito ilang linggo na nakalilipas. Ang nagsumite no si Congressman Rolando Andaya. Pero si Andaya hindi na nagsasalita ngayon eh. Si Zamora naman ngayon. Tahimik na siya ngayon. Zamora na ngayon, Zamora na. Zamora, pakonti-konti, kaya lang, limited lang, statement eh. Okay, ano palagay mo? Kay Zamora ba, maayos na yan? Hindi ko masyadong makapal. Hindi ko. Ito kasing maman to, medyo tahimik na maman. Inip ng taong bayan Inip na, senyor. Inip na. Pero siya yung tinatawag ni GMA. Okay. Sa statement na bago ngayon, ang sinasabi niya, siya Sino? si Andaya Ronnie Zamora na raw Pabatawag niya rin yung mga congressman and kasama si Ronnie Zamora, hindi na Rolando Andaya ang binabanggit Okay. So hindi ko na malaman kung kasama si Andaya sa meeting mamaya. Okay. Dapat magsasama siya kasi appropriations committee chairperson siya. So okay. Hindi na talang blind tayo, walang dilitali na ang si Arroyo nung sinasabing meeting. Supposed to be yung araw na to para ma-reconcile naman yung disagreements sa budget. Okay. So yun yung bago sa budget. Dito sa Patrol 7, Jill Rason mag-urtar sa DWIC, Himpinantola, kalbay ng sigurado, tapos servisyo komentary numero 2. Patuloy kayo sumusubaybay sa Doble Banda. Magbabalik kami pagkalipas mo lamang ng ilang pala. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 54 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Taas na naman. Wala namang bababa talaga. Wala na. Tataas na naman panibagong taas. Maliban sa langis. Di ba gasolina ngayon? Martes, di ba? Epektibo naman simula bukas, 20 Marso, 20. Ano yun? Marso 20. Anong Marso 20? Bagong toll fee natin, bagong toll fee rates ng NLEX o North Luzon Expressway. Ayon po sa NLEX Corporation, sa kanilang bagong toll rate, 54 pesos po ang babayaran para sa mga Class 1 na sasakyan. Kailan ito simula? Ngayon na, Marso. Ayan. 136 pesos para sa Class 2 at 164 pesos naman sa mga Class 3. Mas bababa nila ito ng piso sa unang toll fee rates na ipinalabas ng NLEX noong nakaraang linggo. Kabilang din sa tinatawag na toll fee adjustment na inaprobahan po ng Toll Regulatory Board. Wala na, Talagang domino effect natin, puro taas. Tapos magkakaroon pa tayo may crisis pa tayo sa tubig. Eto na, sunod-sunod na. Tapos eto na naman tayo. Bukas ngayon ang taas ng ng langis. Panibagong taas ng langis ulit ngayon. Talagang hindi na tayo tatantanan ng puro pagtaas. Por 10% buhay na ito. Okay, tingnan na natin. Yung donasyong spare parts ng Japan para sa UE helicopters, tinanggap na raw po ng Air Force. At alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Patrol 9. Sandali lang. DWIZ Patrol. Buenas tardes, Senyor Jemar Degala. Bakit? May barilan ba dyan? Barilan na tanong nga. UE helicopter ba't barilan niya narinig ko? Jemar! Ano yun? Propeller ng UE helicopter. Yung ginagamit sa gigera yan, Gagamitin yung galing ng tunog, diba? Yun yung umaatras abante, di ba? Atras abante yung UE. Yung hélice ng UE helicopter yun. Talagang matindi. Papaikot pa lang. Ayan. Kasi pag bumilis na yan, ang tunog na yan, mas mabilis
Yun, ganun pala. Diba? So spare parts magagaling na sa Japan. Ay, yan ang galing sa Japan. So, ibig sabihin, tatagal yan. Pag Japan na, bakit? Pag China? Pag China, parang itong gamit kong radyo. Na minsan gamitin mo lang ngayon, mamaya-maya wala na. Okay. Okay. Pero... Nakakatulong ba yung UV helicopters? Ha? Nakakatulong ba na malaki yan? Aba, malaki may tutulong nito, senyor. Lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Diba? Yung tinatawag na search, rescue. Lalo na yung inatabayan natin, Big One. Importante diba? yan. Oo. Importante yan. Parang magnanakaw sa gabi. Yan. Na hindi mo alam kung kailan aatake. Diba? Bukod dun sa mga nabanggit ko, senyor, malaki rin na may tutulong nitong UV helicopters na ito sa tinatawag na relief operations. Lalo na't marami tayong mga kalamidad na nararanasan. Wala tayong lusot dyan. Kahit nasa ang bansa, anumang bansa ka, anumang lugar ka sa buong mundo, laging merong ganyan. May disaster. Oo, may disaster. Oo. Kaya kumpiyansa ang Philippine Air Force, senyor, na mapalalakas na muli ang kanilang relief, search, rescue, and retrieval operations, lalo na sa mga panahon ng emergency. Yan ang binigyan din ni Lieutenant General Rosano Briguez, ang commander ng Philippine Air Force, sa isinagawang acceptance, turnover, at blessing ng ng mga naturang donasyon sa Haribon Hangar sa Clark Air Base, Lalawigan niya ng Pampanga. Kinabibilangan ito ng airframe structures, dynamic power, control, rotor, hydraulic, electrical at instrument systems. Bukod pa yan sa iba pang mga accessory items. Ayon kay Briguez, malaki ang may tutulong ng donasyong ito ng Japan sa kanilang 20 UV helicopter fleet, dahil ilan anya sa mga ito ang kinakailangan ng kumpunihin. Sa tulong anya ng mga donasyong spare parts, mapapagana na ang 2 UV helicopters na dahil sa binigay ngayon, senyor, dalawa na yung mapapagana nito. Habang yung iba pa mga spare parts naman ay nakatakdang i-deliver ngayong taon, kung saan 5 UV helicopters pa ang target na mapagana. Maliban sa relief, search, rescue, and retrieval operations, sinabi ni Briguez na makatutulong din ang mga donasyong spare parts na ito para mapagana yung mga helicopters na ginagamit din sa pagsugpo sa terorismo at pagsasagawa ng internal security operations. Kaya kung kailangan mo ng UV helicopter, senyor, kung ikaw ay natatraffic sa EDSA, tawagin mo lang ang UV. UV! Ganun lang. Ayun lang. Okay na. Kaya, yan, at least maiahatid ka na dyan papunta dyan sa... Ayan, okay. Sige. Ito sa Patrol 9, J. Mark Tagalan, ng gulat para sa DWIZ Metro Lakas. Balitang sigurado tapat ang serbisyo sa komentaryo na meron. DWIZ! Si Patrol 9, J. Mark Tagala, pahagi pa rin ang ating mga Romero Peke Report. Nagatid sa ating orasan. 2 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik kami ha. Sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply laughable. Teka muna, binabati ko muna si Chef Kano at saka si Chef Diding. Ayan, alam mo naman yan ang mga mahuhusay na mga chef sa karinderya namin dyan sa sa lugar ng sa 42 Lower Northern Hills, Malhacan, May Kawayan, Bulacan. Alam mo naman, si Senyor, pag oras na walang ulam, dyan tumupunta kila Chef Kano at saka kay Chef Diding. Maraming salamat ha. Ay, nakikinig po sila ngayon sa amin dito sa Doble Banda 2019. Maraming salamat Diding, maraming salamat Kano. Okay, Philippine Standard Time, 3 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco.
Ito ang Doble Banda. 9 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mukhang tayo, miyat-miya na lang araw-araw, iba-ibang mga problema natin, ano? Pero kala natin, tapos na yung problema natin doon sa MRT, Rick. Ang alayan nyo kahapon, mga bandang hapon ho ata yun. Yung pong, yung MRT, Rick, ang alayan nyo tumirik na naman kahapon. Sa pinalabas pong abiso ng DOTR kahapon, sasailalim po ngayon sa isang linggong maintenance ang MRT o itong Metro Rail Transit Line 3 sa susunod na buwan. Ipinalabas po ang abiso ng DOTR o Department of Transportation sa kanilang isasagawa ang taunang general maintenance ng MRT para po sa mahal na araw mula po April 15, Holy Monday hanggang April 21, Easter Sunday. Dahil dito sarado po ang MRT. Wala akong MRT sa buong Holy Week habang magbabalik operation naman ito sa Abril 22, Lunes. Kasama po sa isasagawa nila, siyempre ang rail grinding, cascading, pagpapalit ng turnouts, structural testing, at iba pang general maintenance activities ng mga tren ng electrical system at iba pang MRT 3 subsystems. Kasi kung natatandaan nyo, kahapon yung mga mananakay natin ng MRT ay bigla akong huminto nung habang hapon, di ba? Na dahil po dun sa nangyari, dun sa paghinto ng tren kahapon, umusok. Kaya ako nalilito na ako dito sa MRT. Hindi ko na alam Ito ba MRT, Rick, o MRT usok? Iba-iba nangyayari dyan Kung hindi umuusok, ano nangyayari? Iba-iba ng mga aberya po ang naranasan ng mga kababayan natin araw-araw noon. Walang tigil yan, ng mga panahon na yun. Medyo nababawas-bawasan na ngayon. Pero kala natin, na tuluyan na pong nabawasan. Pero kahapon tumirik na naman. At ngayon po, may abiso sila na sa Holy Week ay medyo pagbubutihin na nila. Para hindi na natin maramdaman itong problema na ito ng MRT, Rick. 40% talaga, Hindi na tayo titigilan itong MRT, Rick, dito, senyora. Oo nga. Miyat-miya na lang. Laging merong tirik dito, tirik doon, tirik dito, tirik doon. Ayan. Ngayon po, yung natatandaan nyo yung road board na sinasabi, teka muna. Ano ka mo, Sister Edith? Dinner nyo, Ang dinner nyo, isda? Uy! Ang dinner daw nila, tumawag ko sa atin dito si Edith nag-text. Sabi niya, si Edith de la Cruz, sabi niya, ang hinahanda na raw nilang pag-dinner nila ay isda para hindi daw siya mabingi. Medyo yun na pakikanunin niya yung balita kanina na kasi dahil daw po pag oras na kumakain kayo ng isda, lalo na yung mga kababaihan, kanina po yan sa aming balitang pangkalusugan, sinasabing karaniwan na ang pagkabingi sa mga nagkakaedad na mga babae. Maaari daw maiwasan ang tulong ng pagkain ng sapat na dami ng isda. Ayan. Kasi meron daw yan tinatawag na long chain omega-3 at polyunsaturated fatty acids o PUFA ng isda na nakakabawas daw po ng tsansa sa mga kababaihan para makaranas ng Ano raw? Ng Ano raw? Na yun, ayun, naintindihan na. Naintindihan nyo na? Oo, pagka-bingi. Pagka-bingi. Ayun, pagka-bingi. Ayun, yun. Okay. Ito pong, may bago pong nilusaw po ni Pangulong Duterte na, yung road board. Ay naku, daming pera niyang road board na yan. Ang daming pera niyan, di ba? Ang daming pera niyan. Yung nilusaw po ng Pangulo. At batay po sa pinalabas na Republic Act 11239 ng Palasyo ng Malacanang, nilagdaan po ni Pangulong Duterte ngayon pong petsa 8 pala ng kasalukuyang taon. Ibabalik po sa kabanguyaman ng bansa sa pamamagitan ng special account ng General Fund ang perang nakolekta. Ang laki po na nakukolekta ng road board, Alam niyo ba yung road board? Yan po yung road users tax. Yung bawat daan natin, nagbabayad tayo ng tax. Sa pag-oras na nagpaparehistro kayo, may tax. Yan doon nakukuha yan.
Ngayon po, binigyan ng mandato ng batas ang mga kalihim ng DBM, DPWH at DOTR na gawin ang lahat ng mga kinakailangang pag-amyenda sa sistema mga palisiya at layunin ng Republic Act 11239. Ililipat naman po ang mga kwalipikadong empleyado, kasi may mga empleyado yung road board sa DPWH, habang ang mga hindi naman ma-absorb, tatanggap po sila ng separation pay, alinsunod po yan sa mga batas. At ang mga yung magre-retiro ng mga kawani, papayagang makapagretiro at tatanggap na po ng kaukulang retirement benefits na naayon po sa kanila. Sa report ng COA mula nung 2001 hanggang 2018, alam mo ba kung magkano ang pera niyan? Umaabot yan ng 166.18 billion pesos ang nakolekta po ng road board. Bilang road users tax yan para na naglalayong gamitin sa maintenance ng mga kalsada. Pero alam nyo, 138.87 billion pesos dito ang sinasabing nagamit na. Sa 166 billion, 138 na ang nagastos na wala. Na ginasabing nagamit na. Sinasabi lang na nagamit na. Ngayon pa man, kino-question ng COA, nasaan? Saan napunta yung mahigit na 70 bilyong piso? May nawawala eh. Kaya naasar ang presidente. Tanggalin na yung road board na yan. Nawawala lang yung pera. Nawawala eh. Nawala 90 billion. Wow. Sipin mo yun? 138.87. 166.87 billion. Bino mo, nagamit daw 138 pero nawawala 90 billion. Saan napunta? Wala sa akin Lumipad at dumapo kanino? Sa bulsa ni congressman, sa bulsa ni senador, sa bulsa ni secretary, di ba? Sa bulsa ni undersecretary, sa bulsa ni director. Dami, no? Daming bulsa niyan. Hati-hati na lang. Yan, kaya para wala nang maibubulsa, tanggalin ang road board. Yan po ginawa ng Pangulong Duterte. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, you're funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time. 16 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy kayo sumusubaybay sa Doble Banda. 18 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayan. Yung sino ba yung hospital edit? Si Anye? Yan. Nakikinig ba si Anye ngayon? Kasi yun nung kumbrad na namin, meron kaming okasyon na nakaraan Si Anye, siya yung host. Kaso, sa bigat siguro ng bigas na lagi niyang pinamimigay. Kasi bawat nananalo, nagkaroon ng parang may parapol Parapol-rapol. Ang mga binibigay niya sa rapol, puro kaban ng bigas. Kalahating kaban. Ilang kaban ba yung binibigay mo? Ang mga kalahating kaban, yun ang binibigay ni Brother Anye. Sa kabibigay niya ng bigas, may 3 kilo, 5 kilo, 6 na kilo. Tapos, hindi na kilo-kilo. Sumunod kaban na binubuhat mo, kaban. Ikaw ba naman, hindi ka himatayin yun. Ayun, kahapon, dinala siya sa ospital. Sa kabubuhat ng bigas. Na niregalo niya. Magaling ka na ngayon, Brother Anye, Makita tayo bukas, okay. Okay, but 19 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. At ngayong araw na ito ay, gaya ng binabanggit natin, sana po, hindi lang forma, yung nakita nating pinakitang gilas ng ating mga congressman, ng ating mga senador na, ibalik yung tubig na yan! Bigyan ng ang mga naepektuhan ng tubig. Sana naman, hindi lang forma yan. Sapagkat, alalahanin natin na mga kababayan natin, ang mga kawawang mga
kababayan natin na naepektuhan itong problemang ito ng krisis sa tubig, huwag na po sanang maulit. At magturo-turuan sa bandang huli. Yan ang hirap eh. At nagsisisihan pa. Isipin nyo, sinisi sa privatization yung naganap na krisis na sa tubig. Sino ba may problema dyan? Yung MWSS, siya po yung gobyerno natin. Yung privatization, yung pinrivate natin, mula sa MWSS, ang tubig, 2 concessionaire na private yung kinuha ng gobyerno. Ang gobyerno po, yung MWSS. Tapos sinisisi niya ngayon yung 2 dito sa naganap na krisis. Partikular na po sa Metro Manila. Pero saan ba nagagaling ang tubig? Sa MWSS din. Ayun. Sino ba nagpapalabas niyan? Ang operation, yung 2 privatization. Pero ang control nasa MWSS pa rin. Kaya hindi pwede magtuturo yung MWSS. Ayon po sa isang grupo, kung gobyerno ang nagpapatakbo daw sa serbisyo, ito po nagiging issue rito. Kung gobyerno daw po ang nagpapatakbo sa serbisyo ng tubig, ay may sapat na supply ang publiko. Ang interest lang umano ng mga water concessionaire, siyempre, pag private, anong pinakapunto dyan? Revenue, kita yan. Kita. Papasok ko ba ang isang private kung walang kita? Hindi, siyempre. Negosyo yan eh. Kaya, ang option lamang nila, itaas o kaya ibaba ang supply. Ganyan yan eh. Wala tayong magagawa eh. Ginawa niyong private eh. Kung matatandaan ninyo, yung water supply ay nailagay po sa pangangasiwa ng pribadong korporasyon. 2 po yan. Maynila at Maynilad. Water. At matapos po ang ilang araw nakakapusan sa supply, may mga nananawagan na panahon na. Ito na, panahon na raw para ibalik sa pamamahala ng gobyerno ang serbisyo ng tubig. Nung bang panahon na wala bang 2 private okay ba ang tulo ng tubig natin? Okay naman. Marami nagsasabi. Masosolve na umano ang problema na sa supply ng tubig at magiging mababa pa ang presyo nito. Tama ba? Kung ibabalik natin sa gobyerno. Mas okay ba? Sa private, talagang mamamahal. Dahil privado po wala tayong magagawa Sino ba may kasalanan yan? Di yung nagdaang administrasyon, sino po ba nag-privatize niyan? O yung nagdaang administrasyon. Kung sino yung nagdaang administrasyon, kilala nyo na kung sino yan. Basta sana, kaya. Ayan, natatandaan nyo na yan. Yan nag-privatize ng ating tubig. Noon. Ano na ngayon na magagawa na? Basta sana, kaya. Matanda na po siya ngayon. Sino po ngayon na nagdodosa? Kayo. Ako, matanda na. Wala naman ako iboboga niya. Paano ngayon yan? Hindi na ako ang presidente, pero ako nag-privatize. Diba? Dahil sabi niya, yun ang makakatulong. Pero eto na. Yung naging epekto ng mga nakarang administrasyon, eto na kayo ngayon. Masosob na umano ang problema sa supply ng tubig at magiging mababa pa ang presyo daw nito. Ngayon, eto na po. Inihirit. Maraming umihirit, Iripan, matapos mawala ng tubig, ang mga consumer, bagay na hindi pa tiyak siyempre, kurungkong yan. Tama ba, engineer? Kaya panay pormahan ng mga politiko natin. Ibalik yan. Yung mga hindi mo pwede sabi ng mga sorry. Kala mo naman may magagawa. Pormahan lang ng pormahan. Yung mga magigiting nating mga politiko dyan, yung mga congressman, mga senador, kala mo, hindi po pwede yan, sorry. Magandang sabihin. Napakagandang pakinggan. Alam niyo, tuwan-tuwa ho. Nakinikilig ho kami sa tenga. Pag nagsasalita ang senador, ayan, sabi ng senador, hindi dapat yung sorry na yan. Dapat i-refund. Ibalik ninyo ang pera. Gandang pakinggan. Magagawa ba ninyo? Maniwala yan. dyan. May babalik nyo nga ba? Sa salita, magandang pakinggan. Pero yung katotohanan, mangyayari po ba? Yun lang naman. Yun lang. Kaya sanay na ho kami sa mga paikot na yan Yung magagandang pakinggan. Tama si Senador. Tama si Senador Pacheco. Tama si Congressman Pacheco sa sinasabi na ibalik. Dahil kami ay nagtiis ng tubig sa Kapila Balde. Tatabo-tabo lang at pawisik-wisik. Yung ginawa nila sa amin. Dapat i-refund. Tama po siya.
Tama po yan si Congressman. Pero kaya ho ba ni Congressman gawin yon? Kaya ho ba ni Senador gawin yon? Oh. Ay, sino ho ba ang gagawa dapat yan? Siyempre, yung mga private concessionaire, may magagawa po ba sila kung talagang wala? Yun nga. Isarado nyo yung Manila Water. Kaya nyo ba ipasarado? Yun naman. Yun nga. Kaya nyo ba idemanda Manila Water? Demanda nyo. Tingin nga. Kasabay nila, hindi ho malinaw Hindi ho malinaw kung mapapatawan agad ng penalty po. Ito pong mga private concessionaire. Matapos mo umanong labagin ang tinatawag na concession agreement daw, di umano. Nang mabagyo itong makapagserbisyo ng 24 oras sa kanilang mga consumer. Mismo yung kapamunuan po ng kumpanya, umamin na po sila, di ba? Umamin na may paglabag po kami sa concession agreement at handa po silang magbayad ng multa. Sa ngayon po, senyora, umaasa tayong hindi na ito mauulit. Siyempre pa, ang isang bagay dapat madala tayo, tama? Ewan ko kung hindi nga mauulit. Alalahanin natin ang traffic paulit-ulit Yung MRT Rick paulit-ulit Basta may krisis, hindi ko naaaring hindi maulit. Wala ko nakitang krisis na hindi nauulit-ulit. Maaaring hindi maulit kuno ngayon, pero lilipas ang ilang araw, mauulit-ulit. Ngayon, umaasa po tayo na hindi mauulit. Umaasa lang naman. Hindi ho sinisiguro na hindi na mauulit. Dahil napakalaki pong problema at abala ang nangyari po sa atin dito sa krisis sa tubig. Sa ngayon, hindi na po natin makalimutan na naging bahagi na ng buhay natin yung araw-araw na traffic, di ba? Nang dati, inis na inis tayo Pero ngayon, nasanay na tayo. Di ba? Sanay ka na, di ba, friend? Kaya nga, tinan nyo, ano lagay ng traffic? As usual, normal. Pag sinabing normal, traffic yon. Pag sinabing abnormal, walang traffic. Nakita niyo, baligtad na ang interpretasyon ng Pilipino. Pag sinabing normal, ang kalagayan ng traffic dito sa Pilipinas, tandaan nyo, traffic po yan. Sapagkat binaligtad na po ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Lalo na sa Metro Manila. Na kapag ma-traffic, yan po ang normal na kalagayan sa Metro Manila. Kaya nahirati na po tayo at kota na po tayo sa araw-araw na traffic na yan, senyora. Pwede ba kota na kami dyan Kaya walang tigil yung walang tigil na presyo ng bilihin, gasolina, miya nga. Narindi ng tenga ko sa Martes po ay tataas na naman ang gasolina. Ayan. Meron bang nakapagpigil? Wala. Tataas. Mapipigil ba? Hindi. Ayan. Sa mga bilihin natin, kaliwat kanan. Di ba? Kaliwat kanan po yan. Tumataas. May nakakapagpigil ba on the day? Na wala. It takes time. Sabi nga natin, it takes time. Kaliwat ka ng krimen! Napipigilan ba? Ang dami ng paraan. Ang dami ng paraan na ginagawa ng mga bumubuo ng ating mga pulis. Lahat yan. Puro dito. Sisikapin po namin. Puro sisikapin yan. Gagawin po namin ang magagawa namin. Mamaya krimen ulit. Panibagong krimen na naman. At krimen na naman bukas. Krimen na naman sa darating na panahon. Huwag na nating dagdagan pa ng iba pang mga krisis. Yan po ang aming pang-araw-araw na buhay, Isipin nyo, presyo ng bilihin, traffic, krimen, kaliwat kanan. Araw-araw po yan na ginawa na ibig sabihin na naging bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Pagkatapos, nadagdagan pa ng ibang krisis, por 10%, huwag naman. Maawa naman kayo. Teka, patatapos na kami. Teka, babatiin na muna natin yung mga patuloy na sumusubaybay sa atin dyan sa ibayong dagat. Sandali lang, Si Arnold Lord, buenas tardes, mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Brenda Salvador, mula dyan sa Hong Kong. Franco Guerrero, sa Macau. Si Eugene Esguera, dyan po sa Saudi. Si Maludi Guzman, from Qatar. Brendalyn Dalupan, from Hong Kong.
Si Jasper Calliope from Japan, si Rico de los Reyes, dyan po sa Malaysia, Gabriel Bricks, maraming salamat. Nanonood sila sa San Francisco, USA. Si Sally Burdo ng Singapore, Micaela Alvarez mula sa Indonesia, si Richard Sarmiento, watching from Moscow, layo nito, Moscow. Si Michael Mendoza from Riyadh, si Flor Balte mula po sa New Zealand, at si Ariana Gafud sa Bangladesh. Nagbabakasyon po kami rito, senyor. Si Aidan Noliedo, watching from Angeles, Los Angeles, California. Ayan. Marami po salamat, ha. At yung pong nagbabot ng kanilang text messages, maligayang pakikinig po sa tropang Extra Rice sa pamumuno ni Mon Samson ng Manila Bulletin. Pakibati rin po sila Telma Luna at Soylo Luna ng Makati. Maraming salamat. Edith de la Cruz, maraming salamat. At sa kay Denden, maraming salamat. At ganoon din, bye-bye. See you, love. Mamaya, kita tayo. Okay? Bye-bye. At sa pangalan pa rin po ng bumubuo ng reportorial team ng DWIZ, sa ating technical side, si Engineer Fred, at sa ating communication assistant, si Jean Cruz, maraming salamat. Muchas gracias. At ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, sa pangalan ni Karen Jose. Ito pa rin ang Doble Banda 2019. Hasta mañana. Ang kabayanan sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa. Ito ang Doble Banda.